بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo sumasaksi na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang bumisuro at propeta. Naway ang kanyang habag, upapala ang pagpugay, hindi mapasakan ng propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan at pamilya, at sa lahat ng tumahat ng kanyang landas hanggang sa araw kami naramdaman. Alhamdulillah, isang salamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin araw-araw, at biyayang kaalaman na binibigay na sa atin patungkol sa ating pananampalataya at naisasabot natin ang malilay na magpapatuloy sa ating pasal patungkol sa propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Musa alayhi salatu wassalam. Nalong linggo tayo na stop muna, at ano tayo na huling na stop, yung nakaalala. Yung songkod niya, Sa tungkod, Bakit yung kapatid niya? songkod niya. Doon tayo na-stop doon sa natigil doon sa time na pumunta na si Musa alayhi salam. Hinarap si Firaun, pinaka malupit. Yung sa tawag, pinaka masama. Sabi natin pinakamasamang nilalang, no? Sa balat ng lupa, kung saan piniklaim niya o inaangkin niya na siya ay Diyos. Ngayon, nagsimula ang tawa ni Musa alayhi salam. Pumunta siya doon at nagpakita ng isang miracle, isang himala, bilang pagpapatunay na siya talaga, si Musa alayhi salam, ay sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang paksa natin ngayon, iikot dito sa pagtatagpo na ito. So, iikot dito sa istorya ni Firaun, si Musa, at itong mga salamangkero, mga magician, na nakipagtunggali, ang paglaban, ang pagpaligsahan ay Musa alayhi salam. So, nung nagpakita na si Musa alayhi salam ng isang himala, anong expected natin? Ang mga taong nagmamataas, hindi siya, kahit pakitaan mo siya ng kahit anong ebidensya, pagpapatunay na siya ay nasa mali, ikaw ay nasa tama. Kapag ang isang nagmamataas, kahit anong gawin mo, hindi siya maniniwala sa iyo directly. Kasi wala siyang magpapakumbara. Kahit alam niya na mali siya, pero dahil mataas ang tingin sa sarili niya, hindi niya tatanggapin yun. So yun ang expected na nangyari kay Firaun. Ano sinabi ni Firaun? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Nung nagpakita si Musa alayhi salam ng isang mga miracle, mga himala, dahil si Firaun, siya ay nagpapanggap na Diyos, wala siyang lakas, maliban lang sa kaharian, mayroon siya pakaunting kapangyarihan na binigay sa kanya, at mamayabang na siya. So, dahil wala siyang may pakita, ang nai-reply, o nai-response niya sa mga himala, mga miracle na pinapakita ni Musa alayhi salam, ay isang mga salitang masasama. Yun ang kahit sa panahon ngayon,
kapag nakikipag-debate ka, nakikipagtalakayan sa isang tao na nasa mali, kapag siya ay nahuli mo, na nasa mali, hindi siya sasagot ng knowledge. Magsasabi siya ng mga bad words. Ito yung nangyari kay Firaun. Sinabi niya, "Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun." Itong si Musa, na sinasabi niyo nasugo, rasulukum alladhi ursila ilaykum, na sinugo sa inyo, na in-claim na, in-outing na nasugo siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na majnun. Siya ay baliw. Yan yung salita, yung disrespect. Innahu na majnun. Si Musa ay isang baliw. Patawala binukinihi wa qala sahirun o majnun. Imbis na maniwala, nakita niya nasa harapan niya yung mga miracle na pinapakita ni Musa. Kung maniwala siya, patawala binukinihi. Siya ay tumalikod kasama ang kanyang mga tauhan. Binukinihi. At sinasabi nila na si Musa ay isang salamangkero. Yung pinapakita niya ay isang black magic. Hindi yan himala. Sahir. Sahir yan. Salamangkero yan at wala sa katayong pag-iisip. Innahu majnun. Ngayon, si Firaun, dahil siya ay na-corner na, wala siyang may pikit-pakita, maliban lang sa Sharia. Ano lang may mapakita ng himala? Siya ay hari. Yun lang may mapakita niya. Siya ay hari. Siya ay may mga tagasunod. Yun lang ang pinapakita. Yung himala, wala siyang mapakita. So ngayon, yung pinakita ni Musa alayhi salam, nakikita ng mga tao eh. So, na-convince ni Musa yung mga tao. Ngayon, si Firaun, gumagamit ng isang demokrasi na parang namumuliti ka. Demokrati. Ibig sabihin, kinukuha niya yung simpansya ng mga tao. Awa niyo? Kasi yung mga tao, pag naniwala na kay Musa, wala na siyang nasasakupan. Mababa ang kanyang, babagsak ang kanyang karya. So ngayon, kinukonvince ni Musa, ni Firaun, yung mga tao. Sinabi niya, قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Kita niyo? Itong si Musa, ang pinapakita niya, ito ay napaka-linaw, isang napaka-galing sa pag-magic. Hindi ito miracle. Ginagawa niya ito dahil sa sariling interes. Bakit? Anong interes ni Musa? Ang interes ni Musa, gusto niya kayong paalisin sa bansang ito at sasakupin ito at siya ang namumuno. At ano? Demokrasi. Gumagawa ng politics. Diba? So, binibintangan si Musa ng isang kabutitang na hindi naman talaga ginagawa ni Musa. Doon kayo kumidya po. Kayo, ito, banta sa inyo ito. Dumating ito si Musa para paalisin kayo dito. Sa bansa, sa lugar niyo, gusto niyang sakupin ito. At siya ang namumuno. Sa lupa niyo, kukunin niya kung masasakupin ni Musa ang lupa. Amada takmuro. Ngayon, ano ang maipapayo niyo? Ano ang may pag-uutos niyo? Amada takmuro. Nakita niyo yung sinabi ni Firaun? Anong napansin niyo doon? Di ba inangkin niya na siya ay Diyos? May Diyos ba na bumibigyan ng payo? Di ba? May Diyos ba na sinasabi niya sa kanyang mga alipin, ano ang maipag-uutos ninyo sa akin? Doon pa lang nakita natin na isang buwan, hindi siya tunay na Panginoon. Walang Diyos na ang kilala natin, na pinakilala ng Quran, na Diyos, walang pangangailangan sa kahit anong unika. Ang Diyos di ba? Hindi siya nangangailangan ng advice. Hindi mo siya pwedeng utusan. Siya ang Diyos, siya ang may palad sa lahat ng bagay. So ito, mamadatamuro. Ngayon, yung pagiging malupit ni Firaun, medyo nag-level down. Diba?
medyo nagpakumbaba sa mga tao. Kasi gusto niyang kunin yung simpatya ng mga tao. Ngayon, sinasabi na, anong may kabutos ninyo? Ha? Anong gagawin natin kay Musa? Ngayon, si Musa may plano dito sa bansa. Banta ito sa ating lugar. Kaya ngayon, kung anong advice ninyo, yun ang sundin natin. Demokrati. Gusto niyang kunin yung advice ng mga tao. Ano sinabi ng mga tao? Ang kanyang, especially ang kanyang mga kasasabupan, ang kanyang mga gabinet. Sabi natin, almana. Sinabi niya, قَالُوا أَرْجِعْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Ito ang advice namin. Dahil si Musa gumagawa ng isang magic, bigyan mo siya ng oras. Standby muna dyan si Musa. Huwag mo siyang paalisin. Arje, akhir mo. At pumunta tayo sa bayan. Itong bayan natin dito sa Egypt. Ipunin natin yung mga tao at yakto ka bikuli sahib. Kumuha ka ng isang mga magagaling na salamangkero. Yakto ka bikuli sahib. Dahil salamangkero si Musa, magician, ang katapat niya, magician din. Diba? Hindi nila matanggap na miracle yun. Ang iniisip nila sa itong salamangka. So ngayon, ang katapat niya salamangka. Ngayon, sinabi ni Musa, qala Musa, ataquluna lil-haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Ang sinagot ni Musa, paano nyo nasasabi? Dumating sa inyo ang katotohanan na napakalinaw at kung ano pang sinasabi ninyo. Kasi sinasabi nyo, ako ay baliw, ako ay sahir, ako ay salamangkero. Hindi nyo ba alam na asihrun hadha wala yuflihu as-sahir, kung ito ay isang salamangka, kailanman hindi nagtatagumpay ang salamangka sa kapangyarihan ng Panginoon. Never magtatagumpay. At kung ako ay gumagamit ng salamangka, siguradong sa Musa, hindi ako mananalo sa iyo. Hindi naman salamangkero si Musa. Di ba? Wala yung pinasahir. At sinabi ng Panginoon Allah, hindi kailanman mananalo ang mga salamangka. Ay yung mga sahir, isa sa mga malalaking kasalanan, shirk. No? قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتقول لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Anong sinabi nila? Sinabi nila kay Musa, Musa, dumating ka dito, bigla-bigla, nawala ka tapos dumating ka dito, na kung saan ang plano mo ay tatanggalin mo sa amin, amma wajidna alayhi aba'ana, yung relihiyon, yung nakasanayan namin, na ginagawa namin, pagsamba, na kung saan natutunan namin sa mga nakuna namin mga limun. Ito naman, mga limun na naman. Palaging ano sa'yo, ito yung palaging reason eh. Kung ano yung nakasanayan mo, hindi mo pwedeng iwanan dahil nakasanayan mo. Dahil ito ang relihiyon ng mga limun. Ang nawajid na aliman, ito bang tiyon ako dito Musa? Para sirain mo ang tradisyon. Para sirain mo yung pagsampa na nakasanayan namin, na natutunan namin sa mga limun namin, ang mawajid na aliman abana. Watakuna lakum al-kibriya. Kayong dalawang magkapatid. Lakuma, ikaw Musa at Harun, wala kayong plano para magdawan dito eh. Ang plano talaga ninyo, maging kibriya, maging sikat, maging famous dito sa bansa, sa lugar na ito. Para kayo ay mamuno. Ama na anak kumaming mupili. Kaya naman hindi kami maniniwala sa ito. At ito yung ano nila, no? Pag ito yung nakasahupa mo, pagdadawan mo, bibigyan mo sa kanya yung Islam, itong reliyon, at hindi ito, kasi wala na hindi ko yung maniniwala sa'yo. Itong ginagawa mo pang sariling interest. Gusto mo lang sumika. Gusto mo lang magkapera. Di ba? Sa atin ba sa pagdasawa? Yaman ba ang hinahanap natin? Maraming mga dahya, karamihan sa kanila, wala sila kahit anong national interest. Maliban lang talaga sa pagpapalagalang ng
salita ng Panginoon para sa mga tao. Wala tayong inahangal, wala tayong inihingi na mga, di ba? Ang tawag doon? Material. Ano tawag doon? Mga material na bagay. Material na bagay mo sa mga sa simbahan. Donation. Donation. Abuloy. Ang buhay. Halat-halat. Meron pa ako narinig ko na isang kaligista na hindi ko lang totoo Sabi ko sa kanila, sa lugar daw nila, kaya kapag gusto mo daw mag-dua, humiling, kaya magbayad ka muna. Pero wala pa. Bawat hiling may bayad. May special sa kami normal pa yun, Ustad. Di ba? Dito, Ustad, pamisa. Minimum 50. Ano ba to? Normal special? Minimum 50. Yung hindi ko ba, yung dua mo ba, special, hindi na ano? Dahil yun talaga. So, hindi maharap o yung naharap? Kinausap mo yung pare, mahingi ka na advice sa buko. 3 days processing. Securities processing. Subhanallah. Yun yung personal na interest. Di ba? Tayo, pinapaliwanag natin kung sino yung tunay na Diyos. Yun lang ang ating gustong ipaliwanag at ipaintindi sa mga tao. Ustad, maraming pari Ustad na naging daiya na naghihirap Ustad nung time na... No, yes. Yun yung David, yun yung ebidensya na wala tayong makukuha dito na yaman. Dahil ang da'wa, hindi ko personal evidence. Hindi ko personal evidence. Totoong sincere at tayo nagpapalaganap natin. Dahil concern tayo sa mga kapatiran. Di ba? So ito, dahil itong mga tao na to, inisip niya ito kay Musa. Itong gagawin mo sa personal interest mo ito eh. May mga sabihin nga, the thinker is a doer. Di ba? Sila ang unang nag-isip, sila yung gumagawa niya. Sila yung may personal interest. Ayaw nang bumaba sa kanilang yaman. So naisip niya ito kay Musa dahil sila talaga yung nasa buhay na karangyaan dahil sa kanilang posisyon. So naisip niya kay Musa, si Musa, gawin niya yung natin posisyon natin. Magpapasikat ako. Wala yung yaman natin, wala yung kakanin natin. Diba? So, kung sino yung nag-isip, siya yung gumagawa. Ha? Sino yung unang salita? Sino yung alphabet? Mga mutot ba? Sino unang nag-react? Siya yung nag-react, siya yung guilty. Siya yung guilty. Siya yung guilty dito sa personal. Subhanallah. Pakalo anong may uliba siya inuwi na kung wala na kami. Ito ba? So, that time, dito, pinapahiya nila ito si Musa. Una, pinabita kami na ikaw, personal interest mo lang ito. Ito pa, sinabi nila, anong umino, liba siya rin nila. Sa tingin nyo ba, maniniwala kami sa tao na kayo? Tao lang kayo eh. Tulad namin. Wala kayong pagkakaiba sa amin. Wakaw mumala na abidun. At yung mga angkan ninyo, Bani Israel, alin pinanglamin eh? Dumating yung tribalism. Di ba? Alam mo, maniniwala kami sa inyo, dalawa, magkapatid, samantalang yung angkan ninyo, pinakamababang uri ng tao dito sa Egypt. Mga alipin. At ngayon, magpapasikat kayo dito. Di ba? Nangyayari dito sa panahon natin. Pagka yung daya, siyempre kami ang dahil mahirap eh. Pag nagdaawat ka sa mga medyo mataas, may posisyon, mayaman, ipag-ustad. Ay, diyan ka muna. Diba? Nakuha natin? So, palaging pagkang isang tao, ano ba mataas, binabaguan yung taong nasa nagawa na ito. Ito yung ginagawa nila. Ang inyong angkan, maliliit na tao. So, paano kayo maniniwala sa inyo? Hindi naman usapin dito kung ano yung angkan. Ang usapin dito kung ano yung tama at mali. Paano nila i-insert dito yung angkan? Tama natin? Napakalayo sa topic eh. Ang topic, sambahin nyo ang tunay na Diyos. Tapos napunta yung usapan sa angkan. Nakuha niyo yung logic doon? Yung pagiging
pagiging makikita nila, hindi nila pinag-iisipan ang kanilang sinasabi. Napakalayo sa topic ay sumamba kayo sa Lexan Cruz. Ito lang way para maligtas ang inyong kaluluwa sa kabilang buhay. Ano kayo maniniwala sa'yo? Mga alipin na yung mga ano yun eh. Diba? Napakalayo. وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبُوا وَأَبَى. Sinabi ng Panginoon Allah, أَرَيْنَهُ آيَاتِنَا. Pinakita namin sa kanila yung lahat ng aming palatandaan. فَكَذَّبُوا وَأَبَى. Sila ay nagpasinungaling, pinasinungalingan nila yung mga palatandaan ng Panginoon Allah, wa'aba, at hindi nila tinanggap. Wakila linnas hal antum mustami'. Ngayon, dahil kiniklaim nila, inaangkin nila na ginagawa ni Musa sa lamangka, wakila linnas hal antum mustami'. Tinipo nila ang mga tao. Hal antum mustami'. Kailangan magtipong-tipong tayo at saksihan natin kung paano matatalo si Musa. Dahil dumating sa dito para mag-magic. Ngayon, papakita natin kung gaano kalakas din ang ating magic. Siyempre, may influensya si Firao. Pwede siyang mag-reemta ng mga magician, ng mga malalakas para talunin si Musa. La'alla na nagtabi ang sakarata in kan bumuwalik. Nasa ganon ay pag nanalo ang mga magician, doon tayo sa mga magician. Dahil sila yung tunay. Subhanallah. Wajah as-saharati Fir'aun qalu inna lana la'ajran inna nahnu ghalibun. Ngayon, si Fir'aun nasa matinding pangangailangan. Anong kailangan niya? Gusto niyang ipawan ng bisa. Gusto niyang pasinungalingan ang da'wa ni Musa. So nasa matinding pangangailangan siya dahil nakasara niya ng kanyang dignidad ng kanyang kaharian. Kailangan matalo ko si Musa. Diba? So nasa pangangailangan siya. So dumating ang mga Sahara. Ito rin yung mga Sahara, matatalim din eh. Mautak din eh. So mga opportunist din ito eh. Diba? Bakit? Dahil nasa matinding pangangailangan, ngayon si Fir'aun, kailangan niya. Kailangan ka. Malaki yung bayad na ibibigay sa atin. The price is right. Diba? Ito tayo babawi. Diba? Mas isip, mayroong lumapit niya kay Fir'aun eh. Ngayon, nasa matinding pangangailangan, timing, perfect timing to para kumuha tayo ng posisyon. Ano sinabi nila? Paano inna lana la'ajran in kunna nahnu ghalibin? Anong magiging premyo namin kapag natalo namin si Musa? Di ba? Si Fir'aun, dahil sa matinding pangangailangan, nag-promise din ng, ano sabi na? In kunna nahnu ghalibin. Ang sinabi ni Fir'aun, kapag kayo nanalo, isa kayo sa magiging malapit sa akin. Kapag sinabing malapit, wala ka na, ligtas ka na sa lahat. Kung anong lang kailanganin mo, makukuha mo na. Di ba? فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نأتينك بسحر فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى. Sinabi ng mga salamangkero o si Fir'aun, palanatiyan bisihrin mithli o fi'la Musa, walang pag-alinlangan, yung ginawa mong magic, magpapakita namin ng magic sa tulad ng ginawa mo. Pajal bainana mo, magbigay ka ng oras o takdang panahon o araw na tayo ay magtutunggali. Lalo kung kailangan sa oras na yun na pinagkasunduan, kailangan dumating lahat at pati yung mga nanonood, kailangan dumating. Wala ang kamagana na suwa. Kailangan doon tayo sa lugar na malinaw. Kumbaga patag, lahat ng mga tao na pupunta doon, dadalo, kailangan makita nila itong palisahan ito. Noon ang palisahan. Subhanallah. Si Miss na maniwala sila, noon ang palisahan. Kasi nga, magic daw. Magic, yun ang iniisip nila, magic. Paano mu'idukum yung zinati wa an yukhshara an-nasu du'a? Sinabi ni Musa a.s. Mu'idukum yung zinat. Dito tayo sa araw,
kapistahan. Holiday. Wala nagtatrabaho. Talagang matitipon yung mga tao. Wa an yushara nasu duha at sa oras na duha. Sabihin, malapit sumipon na yung araw, duha. May araw na. Sa araw, no? Tapos, kapistahan. So, expected maraming pupunta. Kasi wala nang busy. Day off na. Baga sa atin, Friday o Saturday. So, ano lang tatanggi? At talaga manunod. So, timing. At awan natin yung pinili, Fajamaat sila mo itumat. Kumalit si Firaun, pinipon niya lahat ng kanyang mga kaya, lahat ng kanyang mga koneksyon, kumuha siya ng pinakamagaling sa pinakamagaling ng mga mangkukulam. Ay, mangkukulam. Iba yung mangkukulam at saka iba kasi wala eh. Yung mga level ng mga magician. May mga magician na tricks lang na. Mga card, Belzabilis. Gumagamit ng sila. May mga iba rin yung trip ng mga mangkukulam. Siya din yun, pero iba yung trip nila, nananagit sila ng tao. Di ba? Nananagit sila ng tao. So ngayon, ang inipon ni Firaun, yung mga magician na nagpapakita ng faking himalay. Di ba? Na kung saan pinipiki yung mga mata ng tao. Paano Musa? Si Musa alayhi salatu wassalam, kinuha na yung opportunity makaharap niya ang mga salamangkero. Nagdawal yun sa kanila. Sinabi ni Musa, "Qala Musa, wailakum la taftaru ala Allahi kadiban, fayusqitakum bi'adab." Sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam, "Wailakum, ano ang ginagawa niyo dito? Isa kayong kaawa-awa, mga nilalang. Bakit mo ito ginagawa? Itong paggamit ng salamang, pagiging magician, isa yung malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. La taftaru ala Allahi, huwag kayong gumawa ng isang bagay na kasinungalingan patungkol sa Diyos. Ang gumagawa ng miracle, wala lang iba, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Itong ginagawa niyo, isang napakalaking sinungalingan. Huwag itong gagawin. Ano bang, bakit ito ginagawa? So, ang ginagawa niyo po sa akin sa Rasulullah, kinukonsensya niya yung mga tao na ito, mga salamangkero. Baka sila medyo magising sila sa katotohanan, ng ginagawa nila mali. At itong mga salamangkero, talagang alam nila na mali talaga yung ginagawa nila. Nakalagay, itong mga magician, alam nila na yung mga malis na ginagawa nila, mga tricks pa rin. Diba? Pero pinapakita nila sa tao, ito tunay. Isang naparang kasi nung si Musa, kinukumpis na itong mga salamangkero na, isa kayong kaawa-awang mga nilalang. Bakit yung ginagawa? Ba't kayo nandito? Ba't kayo pasunod-sunod kay Firaun? Gumagawa kayo ng isang bagay na kasinungalingan tungkol sa Allah. Kaya diba, fayusqitakum bi'adab, hindi nyo ba alam na maaari kayong tamaan ng parusa, o patayin kayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at khaba balifka, tunay na malulugi yung taong gumagawa ng kasinungalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dito sa bandang ito, sa verse na to, maintindihan natin dito, dalawa yung klaseng itong mga grupo, hindi lang hindi lang ang salamangkero dumating, hindi lang isa. Marami sila mga bihasa, mga bitiranong salamangkero. Ngayon, nahati sila sa dalawa. Al-Qismul Awwal, lamasat kalimatu Musa al-Yaqin. Yung unang grupo ng mga salamangkero, medyo tinatamaan sila ng tama ni Musa. Nagdadalawang isip sila si Musa ba? Totoo yung sinasabi niya. Medyo sila, nagdadalawang isip sila. So medyo may effective yung dawan ni Musa sa kanila. Yung isa naman, asarru ala mawqifihim. Talagang yung kanilang paniniwala, steady, hindi kahit anong dawa mo, hindi mo sila matatanggal doon. Yung una, medyo nag-isip pa sila. Nagdadalawang isip sila. Ngayon, fatanazzaw amrahum bainahum wa asarru najwa. Dahil nagtatalo sila. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng pagtatalo sa gagawin pa natin ito.
Diba? Yung sinasabi nyo siya, parang totoo eh. Ito yung nangyari, gawin niya eh. Mali itong ginagawa natin. So nagkakaroon ng dalawang grupo. Padanazang amramo, nakasaro na luwa. So ngayon, nagtipon sila, mag-meeting tayo, bago kang makukuha tayo ni Musa. Paano inhada nila sa hirap? Ngayon, nagsalita yung yung mga sabihin natin yung mga matataas sa kanila, mga mamukulang o mga salamangtero. Hindi ba alam itong dalawang to, si Musa at si Aaron? Mga salamangtero din yan. Di ba? Inhada nila sa hirap, yurida ni Yokudya ko. Gusto nilang paalisin tayo sa bansa na ito, sa lugar na ito, sa Egypt. Gusto niyo yun? May abdi kong bisirima sa pamamagitan ng kanilang salamangtero, mawawala tayo dito sa bansa. Di ba? Banta sila. Ngayon haba, bitariya katikumunod na. At especially yung relihiyon natin mawawala. Yung tarika, yung din, yung relihiyon na sinusunod natin, mawawala din dahil sa kanilang salamangka. Paajmi yung kaya po. So lahat, gawin natin anong lahat natin makakaya. Tumma tusappa, kailangan tayo magkaisa. Wakad aflahal yung mga manistana. Tunay na mananalo tayo sa duwelong ito, o sa paligsahan. Tayo mangingibabaw. Di ba? Parang kotse, di ba? Parang nagkukoaching. So, kailangan huwag tayong magkaisa tayo dito, iisa lang layunin natin. Ano na si Musa? Itong dalawang yan, magkapatid, sa lamang kero yan. Katulad natin. Si Haran. So, iba ang kanilang layunin. Gusto nilang alisin tayo sa bansa natin. Sasaputin nila tayo. So, ngayon, nagkaisa na yung, yung dahil sa coaching nila, nagkaisa yung mga salamang kero. Natuloy ang paisa. Paano niya Musa, imma ang tulki o imma ang nakuna na hinumiti. So, dito, nagsimula na ang kanilang paisa. Sinabi nila, ya Musa, imma ang tulki o imma ang nakuna na hinumiti. O Musa, anong gusto mo? Ikaw mauna o kami mauna? Ipakita mo kung anong meron ka. Kung anong meron kang magic, ilatag mo na. O kung gusto mo kami mauna. Confidence eh, di ba? Parang ganun yung nila, yung dating ng salita nila eh. Paano ya Musa? Palamma dya as-sahara pala ng Musa al-kumatumod. Sabi ni Musa, al-kumatumod mo. Kung anong meron kayo, ilatag mo na. Kayo nang mauna, walang problema. Kaya na mo anong bumulot daw. Di ba? Kayo mo nang bumulot sa partida. Kayo makalagtigit. Di ba? Al-kumatumod mo. Ang sinabi nila, Paalkaw hibalahum wa isiyahum. Inapon nila ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkol. Lubid at saka tungkol. Sinabi nila, وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Sinabi nila sa pamagitan ng kapangyarihan ni Fir'aun, kami ay mananalo. La ilaha illallah. بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ, kami ang mananalo. قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا عَنِ النَّاسِ. Nung tinapon nila ang kanilang mga lubid at ang kanilang mga tungkol, nagsimula na ang kanilang magic. Sinabi sa Quran, Saharo. Ibig sabihin ng pandaraya. Dinaya nila ang mga mata ng mata. Basta nabuhong at dahil sa sihr nila, natakot yung mga tao. Nagkaroon ng pagkatakot. Diba pag mga magician, totoo na eh. Nagkakaroon ka ng kaba. Totoo. Diba? So yung naramdaman mo na yun yung sikat doon. Istarhabuhum, waja'u bisihrin azim. Sinabi ng Panginoon Allah, nagpakita sila ng isang dakilang sihat. Bisihrin azim. Sinabi sa Quran, azim, napakadaki. Ibig sabihin talagang magagaling yung mga sihat nila. Sinaksiyan ng buwan talaga itong mga naimbitahan ng mga salamangtero, hindi basta-basta. Totoong mga sahit talaga, totoong mga salamangtero, mga magician. Anong tatalo? Subhanallah. Paida hibaluhum yukhayyal ilayhim sinim annaha tas'a. So, dahil sa sihr nila, pinigil ang paningin ng mga tao, yukhayyal ilayhim sinim, pamagitan ng kanilang sa annaha tas'a. Nakikita ng mga tao, itong lubid at saka mga tungkol, parang ahas din. Gumagalaw. Pero sa kanila, pwede yun. Annaha tas'a. Sinabi dito ng mga lama, as-sihr naman. Ang sihr,
dalawang klase. Takhayuli. Ibig sabihin ng takhayuli, parang pinipeke yung paningin ng mga tao. Katulad ng mga ginagawa ng mga magician. Nakikita natin minsan sa mga TV, nakikita ko parang totoo. Pero hindi mo alam, sa sobrang bilis sa kanilang kamay, hindi mo nakikita kung saan yung technique doon. Kasi pinag-aralan nila, bigyan sila, hindi nagagawa na hindi walang practice. Nakuha natin? So yun yung takhayuli. Malinaw na peke. Meron namang sihar hakiki. Meron namang sihar na tunay, nakakapinsala. Yun yung sinasabi natin na ginagawa ng mga mangkukulang. Nakuha natin? Yung ginagawa ng mga mangkukulang nakakapinsala, may mga sihar na ganyan na minsan gumagamit ang mga gayuma, mga sihar. So, sila ay nagpapagtulungan sa sila. Nakakapinsala sila, kaya nga pinagbawal sa Islam sapagkat ito ay pananakit sa kapwa. Ito ay pabibinsala sa lupa. So, itong klaseng sihar na to, nakakapinsala, pero yung pinsalang idudulot niya, hindi mangyayari maliban lang sa paindulot ng ako. Hindi pwedeng mangyayari yung sihar mo directly. Hindi kayang bigyan ng Panginoon Allah, hindi. Sinabi ng Panginoon Allah, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Hindi ito makakapinsala maliban lang kung ito ay ipahintulot ng Allah. Sihar yan, totoo yan, nakakasakit yan, pero hindi yan i-epekto sa tao maliban lang kung ito ay ipahintulot ng Allah. Kaya ang kinakailangan natin, pinagutos sa atin ng Propeta Muhammad, everyday tayo mag-dhikr. Magbabasa ng mga dhikr, no? Magpapaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagiging shield natin ito, nagiging shield? Harang natin ito sa mga taong gumagawa ng sila. At yung hasad, di ba? Yung hasad totoo, yung sobrang inggit, na sobrang inggit mo sa tao, nagkakaroon ng hasad, nagkakaroon ng ayn, minsan yung inahasad mo, yung pasu, inaingitan mo, pag ikaw ay mayroong hasad, evil eye, umi-epekto yun sa tao. Inaingitan mo, diba? Yun ang hasad. So, katulad nun, kung ikaw ay may dhikr, palagi kang nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapalitan ka ng kahit anumang hasad o anumang mga salamang ginagamit ng mga pasasamang. Tawa natin? So, ganoon yung itong ginagamit ng mga tao na to sa panahon ni Musa, takhayul, nagpapakita ng tricks. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Ngayon, nung nakita ni Musa ang sihar nila, فأوجس في نفسه خيفة. Nagkaroon si Musa ng takot. Ibig sabihin, dalil yun, o ebidensya yun na talagang matindi yung sihar nila. Bro. Dahil si Musa, kahit si Musa, salam, nagkaroon ng pangamba. Matindi yung ano nila. Di ba? Totoo ba? So, hindi nagwala si Musa, pero nagkaroon siya ng kaba. So, gano'n katindi ang kanilang sihar. So, ibig sabihin, ang hinimpay talaga ni Firaun ng mga magician, hindi basta-basta. Sahar na alim. Ibig sabihin sahar. Mga bitiranong matagal na sa industriya. Ilang mga award na nakuha nila. Sahar na alim. Alam Al-Qawqala Musa, sinabi Musa, natakot si Musa a.s. Sinabi ng Panginoon Allah, Kunna la tataq, innaka antal a'la. Sinabi ng Panginoon Allah kay Musa, Ya Musa, huwag kang matakot sapagkat innaka antal a'la, ikaw ang nangihibabaw sa kanila. Wala yan. Kumatakot. So, nawala yung takot ni Musa a.s. Alam na Al-Qawqala Musa, rajitu bi'isya. Sinabi ni Musa a.s. Itong pinapakita nyo, sihar yan. Yan yung tunay na magic. Yan yung tunay na peke. Salamang kang ginagamit ninyo. Inna Allah sayubtilu. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tatalulun niya o wawalain na itong mga sihar na ito. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya hinahayaan na nagtatagumpay yung mga taong gumagawa ng kapinsalaan sa lupa. Itong mga sihar, mga gawain na pamiminsala ito sa lupa. Amimiki,
Sinabi ng Panginoon Allah, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Isang masa. Yes, good answer. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Itapon mo ya Musa kung ano yung nasa kanang kamay mo. Talqaf ma sana'u. Kakainin niya yung mga tinapon nila. Talqaf. Ibig ng talqaf, ibtila. Kumbaga, nakatangatin talaga. Yes. Maririnig nila yung ngat-ngat. Diba? Para, yung ginamit ako kayo, talqaf. Sabi ng mga kufasyon, ibtila. Kumbaga yung, alam mo yung pagkumakain ka ng crispy? Crackers. Malutong. Malutong. Ipaparinig ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala kung paano kinakain, nung ginawa ni Musa, nung ahas na ginawa ni Musa alis sa yung pungkod niya, naging ahas, ipaparinig sa mga tao na hindi ito peke. Tinanong nga, narinig yung crispy. Di ba? Ang kapasa na ako. Di ba? Innama sana'u kaydu sahir. Sapagkat ang ginawa nila, ito ay gawain ng mga salamanghero. Peke yan. Wala yung sahir o kaydu ata. Sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi magtatagumpay ang mga salamanghero. Kahit gaano pa sila kabitiran. Min haydu ata. Kahit anong practice nila. Kahit mula sa pagkabata hanggang sa tumanda sila, sahid sila, kailanman hindi mananabi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Min haydu ata. Paultiya sa haratu sujjada Allah. Ngayon, nung nakita nila si Musa, tinapon niya yung tungkod. Naging ahas na bumagalaw at nirat yung mga tinapon nila. Tapos, tinawag pa ni Musa yung ahas na naging tungkod ulit. Sinabi ng mga sahir na ito, dito sahir. Yung dito sahir. Alam namin kung ano yung sahir. Matagal na kami sa industriya. Alam namin mo peking sa sahir. At yung to. Ito yung dito. Hindi to peking. Tunay ito na galing sa Panginoon Allah. Ano nangyari sa kanila? Pakulutiyas sa haratu sujjada. Directly, itong mga sahir, mga salamanghero, nagsujud. Nagsujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nila eh. Alam nila kung ano yung peke at yung peke at tunay na nakita nila yung ito. Pakulutiyas sa haratu sujjada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Sinabi nila, kami ay naniniwala sa Panginoon ni Musa at si Harun. Alas. Fawaqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Nang ibabaw ang katotohanan, wa batala ma kanu ya'malun, at napawalang bisa yung kanilang mga ginagawang mali. Nang ibabaw yung tunay. Subhanallah. Sino nakakita? Hindi lang si Firaun. Buong tao na sa pesta. Tinipon ni Musa tinipon ni Firaun eh. Tinipon niya sa pag-iisip niya na siya mananalo. Yung pala, doon siya mapapahiya ko. Ipapahiya niya si Musa at that time. Nabalik tayo siyang napahiya. Pabuli po hunani ka wang kalamu sa akin. Sila ay natalo, wang kalamu sa akin. Maging maliit ang tingin nila sa kanilang sarili. Sobrang hiya nila, sobrang disappoint nila, nahiya sila sa mga tao, yung kalamu sa akin. Ang tingin nila sa kanilang sarili, maliit na tao. Yung pagka namahiya ka sa maraming tao, alam gusto mo na manglaro. Ganun na nangyari sa kanila. Di ba? Kung ka lang po sarili, kung baka may ma-teleport dito, mawala na ako bigla. Sobrang hiya nila. Ngayon, naniwala itong mga sana. Very clear. At alam naman natin kung ano magiging kalipatan nila kay tao. Di ba? Anong magiging kapalaran nila? Kung gaano kadelikado yung ginawa nila, naniwala sila kay Musa. Inupahan sila dito namin. Di ba? Kayo, inupahan ko kayo, binayaran ko kayo ng malaki upang tanongin si Musa. Ngayon kayo naniwala kay Musa. Kayo pa yung unang papahiya sa atin. Di ba? So alam nila kung gaano kadelikado at kinalaban nila si Firaun. Pero hindi naging hadlang nyo sa kanila. Sila ay nagsujud, naniwala kay Musa. Hindi nila inisip kung ano yung magiging, ano yung iniwan nilang gawin pala kay Firaun, ano yung pera makukuha nila kay Firaun, yung posisyon na makukuha nila kay Firaun, at yung parusa na matatanggap nila kay Firaun kapag sila ay naniwala kay Musa. Hindi nila inisip yun. Directly sila ay nag-submission sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala.
Firaun yaluhum li'adami istiqlalihim. Ano siya ni Firaun? Qala Firaun amantum bihi qabla an adana lakum. Sinabi niya sa mga sakir, mga salamangkero, bakit kayo naniwala kay Musa? Ay hindi pa ako nakapag-utos sa inyo na kayo maniwala. Nakita niyo? Bastos eh. Yeah. Bastos si Firaun. Bakit? Kaya naman magpaalam sa'yo. Hawak mo ba ang puso ng tao? Di ba? Dumating yung katotohanan sa amin na hindi nagpaalam yung katotohanan. Biglang dumating sa amin. Tapos ngayon, maniniwala kami, kailangan namin magpaalam sa'yo. Nakita niyo kung gano'n yung akiti ng utak ng Firaun? Di ba? Na kung saan pati yung puso ng tao, gusto ng ito, wala bang sariling pag-iisip ng tao. Di ba? Kung ang tao, nakita niyo ang katotohanan, maniniwala siya, hindi na kailangan siya magpaalam. Ako natin? Hindi mo na kailangan magpaalam sa asawa mo. Di ba? Ayun, pero ang asawa na yung Pag ikaw ay pag ikaw ay pumasok sa Islam, maniwala sa tunay na Diyos, hindi na kita asawa. Bakit ka ba't mo ginawa yan? Hindi nagpaalam sa akin. Ano yun? Meron din. Dating mo. Bakit ako man magpapaalam sa'yo? Nahanap ko ito, magpapaalam ako sa'yo. Paano kung hindi ka pumaya? Eh di stop na ako. Diba? Nawa natin, ito yung sinabi dito lang, bakit kayo naniwala kay Musa hindi pa ako nakapag-utos? Hindi kayo nagpapaalam sa akin. Kabla an-adana na po, bago kayo pahindulutan na maniwala kay Musa alayhi. Diba? Kailangan mo magpaalam. Kapag nalaman mo yung totoo, directly, katulad ng ginawang mga sakaran ito, nagpaalam ba sila? Hindi. Directly, nagsudod sila sa mas na sa bisyo. Walang pag-alilangan. Nakita niyo yung totoo eh. So ngayon, si Firaun, dahil napapahiya siya, hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Yan, nakapagsabi siya ng isang salita na kung saan hindi bagay sa pagiging hari. Kumbaga, hari ka, wala ka man lang wisdom. Paano mo nasabi na kailangan pang magpaalam yung tao maniniwala sa nakita niyo yung katotohanan tapos maniniwala siya? Kailangan ba? Hindi na kailangan. Kuha natin. Amantum bi. Dito sa Quran, kung sinabi nito amantum bi, amantum lang. Dalawa eh. Anong pagkakaiba? Amantum bi, sabihin, naniwala sila sa pagiging propeta ni Musa at si Harun. Naniwala sila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Amantum lahu, sila ay sumunod sa ginagawa ni Musa at si Harun. Kung ano yung turo na ginagawa nila, sumunod sila. Yun ang ibig sabihin. Amantum bi, amantum. Kompleto. Naniwala at sumunod. Ganun yung aking natin, di ba? Tayo ay naniniwala sa Diyos. Pagkatapos natin maniwala, gagawin natin kung ano yung pinagputos at ipagbabawal natin kung ano yung bawal. Hindi sapat yung maniniwala ka. Kaya na maniwala ka, pagkatapos, sumunod ka. Kuha natin. Iwan siya rin, amantum lahu, amantum bi. Ngayon, si Firaun, sobrang, okay lang ba na tayo? Ilan ba? Tatlong page ba? Kaya pa sir, baga pa. Gabay na natin dyan. Wala po nga dyan. Bawin natin yung Ngayon, si Firaun, sobrang pagkapahiya niya sa maraming tao. Kung ano na nasasabi niya. Isa yung pagkakasabi niya sa Quran, may mga accusation siya. Nag-accuse siya kay Musa ng dalawang accusation. Dalawa. Unang ittiham. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. Anong sinabi niya? Unang accusation nila kay Musa at sa mga sakher na ito. Sinabi nila, alam ko na, ngayon ko lang napagtanto sabi ni Musa, sabi ni Firaun. Itong si Musa, ito palang teacher nyo sa pagiging isa namang kero. Kayo ay nag-usap-usap dito. Di ba? Alamakum as-sihr, innahu si Musa, lakabirukum alladhi alamakum as-sihr.
ito palang guro ninyo eh. Nag-usap-usap kayo para magpalisan nito. Yung pala, kaya mananalo kayo dahil guro nito si Musa. Ang ganda niyo kapilisip. O ano na pumapasok sa isip niya? Ha? Ngayon, dahil kayo ay kunayban, ha? Kayo ay traidor ng bayan, nakipagkampihan kayo sa outsider na galing ng Madian para sa kupin tayo, nakipag-kunayban kayo dito, isa kayong mga traidor ng bayan. Ngayon, naukakihan na hindi ako, kung arjulakum min khilaf, puputulin ko ang inyong mga paa, wa arjulakum at inyong mga kamay min khilaf. Ano yung sunod ng khilaf? Puputulin niya to ng kanan kasabay ng kanawang paa. Ibig sabihin, makikita mo isa-isa na puputol ang aking at hindi sabay-sabay ha. Puputulin mo na ito, buhay ka pa. Itong paa, buhay ka pa. Tapos isusunod to, ito naman, kabila, min khilaf. Kita niyo kung gano'n yung paranapon na ginawa ni Firaun dito sa mga salamang kayo naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang saliban na kung pagkatapos niya ay ibibitin mo kayo sa mga puno ng dalilis na walang paa, walang lamay. Wala ta'lamun na ayun at malalaman ninyo kung sino talaga ang nagbibigay ng parusa. Ang Panginoon ni Musa o ako? Nakita niyo niyo? Banta. Kung sa atin yan, kailangan natin sumunod din kayo na rin. Kaya, masirap ito eh. Ito yung banta nila bro. Ngayon, yung banta lang sa'yo, pag pumasok ka sa Islam, mag-iwalay tayo, hindi ka asawa. Basic na banta. Anak ulit. Basic na masatakot ka na. Ito yung pinakamatinding banta. Di ba? Mahiya tayo dito eh, di ba? Kailangan natin mahiya dito sa banta na ito. Puputulin nga kayo, ibibitin pa sa datilis. Subhanallah. Tapos yung mga banta na-encounter mo, mga basic lang. Tapos yung banta na yan, hiwalay na tayo. Isang vlog lang yun eh. Kasi kung mahal ka ng tao, hindi mo hindi hiwalay yan. Di ba? Pumasok ka sa Islam, hiwalay lang kanya. Yun lang. Ito lang tayo, pumasok ako sa, nakilala ko ang tunay na Diyos, tapos hiwalay mo na, hindi mo na ako kasama. Napakababaw naman ang pagmamahal mo sa akin, kung gano'n. Tinatakot pa lang, bumigini. Yung pananapot ko, basic eh. Alam mo, mas matibig. Takino tayo, nakakit ng dito. Maraming mga brothers natin na gano'n. Pinitigil nila ang kanilang pag-aaral. Pinitigil sila sa kanilang pananalisik ng kaalaman at tungkol sa pagsambal ng Wasman. Dahil lang sa mga nagtumbal na. Diba? Bro? Kailangan mo magpaano ng misis. Yung mga mo siya bro, sa kanila. Wala po kayo lang. Sino ang may kasalanan doon? Hindi lang si Mrs. ko ikaw din eh. Kasi hindi naman pero si Mrs. ko eh. Ikaw ang tutulong sa kanyang. Hindi siya magiging pero kung hindi mo sinabayan. Dapat pagka nasa Tapos salamangkero ka na, Ustad, no? Tapos katulad yun ng mga salamangkero. Sujud kung sujud. Sujud din. Salamangkero sa sujud din. Sino boy? Ano? Yun ang pangalawang basta. Pangalawang acquisition nila. Puputulan sila ng kamay dahil traidor sila. Nakipag-kampihan sila kay Musa na outsider. Kumbaga, sa Pilipinas. Nung ginanasampol sa halimbawa, ito yung pinakasampol nakipagkampihan isa sa mga opisyal halimbawa sa Pilipinas sa ICC upang ikulong si Duterte. Sino yung ICC? Mga Pilipino rin? Hindi. Outsider. O bakit nagkaroon ng jurisdiction ang isang bansa doon sa bansa natin? Kung sa meron naman talagang hukuman na gumagalaw doon. Ano nangyari? May pagkampihan ka sa outsider. So malaking kasalanan niyo. Isang pagpatraidor yun sa bansa. Patriot.
Yun ang accusation na sinasabi dito ni Firaun sa mga sahab, sa mga salamanggero. Kayo ay nakipagkampihan. Yung pala, guro niyo si Musa sa pagiging salamanggero. Tama natin? Ittiham al-thani. Pangalawang accusation. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum innaha lamakrum makartum fi al-Madinah litukhriju minha ahlaha fasabta'an. Ang accusation nila ay pakikipag-kampihan kay Musa upang mag-try doon sa bayan, upang tanggalin itong mga tao dito sa bansa na ito. Kung ba yung mga taga-Egypt, mga taga-Misr, aalisin. Papasok yung ibang mga lahi upang sakupin itong bansa na ito. So lahat ito ay pagtatry doon. Yun ang accusation na ginagawa ni Firaun. So matinding accusation yun. Kung isipin natin, yung mga tao maniniwala. So gumagamit din dito si Firaun ng politics. Kinukuha na yung loob ng mga tao. So kayo, isang banta itong mga sahara na itong mga sekang ito, mga salamanggero, at si Musa, banta sila sa bayan. Kailangan tayo magkaisa. Na sila ay parusahan. Ngayon, sinabi natin kanina, ang usapan patungkol sa tunay na Diyos, patungkol sa tunay at mali. Bakit naman itong si Firaun na puputulan ng kamay itong mga sahib, itong mga naniwala kay Musa? Bakit humantong doon yung usapan? Kung ikaw ay nasa katotohanan, kita ka rin ng miracle. Di ba? Ganun, di ba? Pag ikaw nagkipag-debate, at dapat pag may sinabi sa'yo, kaya mag-encounter rin ng kaalaman. Ngayon, miracle, nagpakita si Musa ng miracle, naniwala yung mga sahib. Ikaw, Firaun, kung tunay kang Diyos, magpakita ka rin ng miracle. Hindi yung paparusahan mo kasi naniwala. Napakalayo, di ba? Napakalayo dun sa usapin natin na patungkol sa paniniwala at dating ng kapamilya. So, bakit humantulong si Firaun sa pagpaparusa? Dahil yun lang ang kaya niyang gawin. Kasi nasa posisyon siya. Pag natatalo na siya, napapahiya siya, ikukulong niya, sasaktan niya yung nagpapahiya sa kanya. Para mawala. Di ba? Ganun din yung, kahit sa panahon natin ngayon, ganun yung nangyayari. Pagka nasa posisyon ka at may bumanat sa'yo, at totoo yung sinasabi niya sa'yo, papapatay mo yun. Patahimigin niya. Tumpon niya. Di ba? Hindi ka sasagot ka, mali yan. Ito yung ebidensya, mali yung ginagawa niya. Ito yung ebidensya ko na mali siya. O yung tama. Hindi na gagawin niya kasi nasa mali siya talaga. So, ang option niya, ito tumpon niya. Di ba? So, ito yung nangyari dito. So, kailangan niyang itumba itong mga sahab at ipahiya sa mga tao para makita ng mga tao na nasa tama si Firaun. Ako yung nagpaparusa. Ako yung Diyos. Di ba? So dapat kayo sa akin ngayong mata, hindi sa daawa ni Musa. Paano la tira inna ila rabbina munqalibun? Yung sinabi ng mga sahaba, sinabi ng mga sahaba, ibig sabihin ng bayit, kakaiba ng dara. Ang dara, yung pagputol ng kamay, yung pagbitin, yung gagawin ni Musa na pisikal, gagawin ni Firaun na pisikal na pananakit, yun yung dara. Yung bayit doon, labayt, yun yung epekto niya sa puso at karamdaman ng tao. Ngayon, sinabi ng mga sahaba, labayt, inna ila rabbina munqalibun. Utulin mo man ang aming mga kamay, utulin mo ang aming mga paa, yung puso namin sa paniniwala namin sa buhay hindi mag-iba. Kaya yan yung ibig sabihin ng Quran, labayt, inna ila rabbina munqalibun. Yung epekto ng ginagawa mo na pananakit, physical na pananakit, wala lang sa amin yan. Inna ila rabbina munqalibun, sapagkat ang puso namin ay tunay na naniwala lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa natin? Grabe yung pagtanggap, ikhlas sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita natin kung paano nabaliktad pagang hidayah ang tagal ng hidayah mo? Pagang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala pumasok sa tao. Walang makakapigil, walang makakatilis.
So, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazak. Kayo humingi ng kapatawaran dahil medyo mahal oras natin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.